Hello and good day mga Glans. What's up sa inyo? And for those of you na nakafollow sa iba't ibang mga social media platforms natin, hindi naman to secret, nakikwento ko sa inyo na nagkaroon tayo ng thyroid cancer way back 2023. And isa sa mga way ko para maging healthy and bumalik sa shape na meron tayo before is mag-engage sa mga sports activities. Siyempre, the usual, nag-basketball na ulit tayo. And na-introduce ako sa tennis, sa golf. Last year lang, nahook talaga ako into running. While being active, medyo na-addict na rin tayo sa shoe collection, particularly sa mga sport shoes. Ang purpose ng video ko na to is to share the performance of those shoes na na-collect natin para din sa mga consumers na kagaya ko na makapagbigay ng idea kung fit ba sa inyo tong sapatos na to or baka hindi. Disclaimer lang, magre-review ko ng shoes na to based on my experience, based on my build. So, it may work for you or it may not. Basta ayun, share ko lang talaga. Ikikwento ko lang sa inyo kung ano yung performance ng shoes na to para sa atin. Baka makatulong din sa inyo. First on my collection, this one is the 361 degrees Fierce 3. As you can see, hindi ko talaga siya nalalabhan pa. Nabili ko to last year pa. More than a year na siya sa akin. Eh, nakita nyo, ang ganda pa rin niya. Medyo madumi lang siya pero wala siyang indication ng pagkasira or whatnot. As in, gamit na gamit ko siya. Ginagamit ko siya sa Timberland. Sa mga hindi nakakalam, medyo uphill siya and hindi ganun ka-okay yung ibang mga pavements. That's why talagang matcha-challenge yung mga sapatos nyo kapag umakyat kayo sa Timberland. As you can see, makapal yung tang niya. Breathable yung ano niya, yung dito sa may front na part. Kaya hindi masyadong papawisan yung mga paa nyo. At ang kagandahan dito, makapal yung midsole niya. Ang lambot nito, guys. Gusto ko sa kanya is yung stability. Hindi kayo basta-basta matatapilok dito. Kasi tingnan niyo naman yung heel part niya. Secured talaga yung mga ano dito. Kung nag-iingat kayo sa mga ankle injury, okay na okay to. Isa pa sa nagustuhan ko dito is yung, syempre, affordability. Nabili ko lang siya last year for like 2,500. Siguro nakaka-around 100 plus kilometers na ang natatakbo nito or nalalakad nitong sapatos na to sa akin. Kaya as you can see, medyo madumi na talaga siya. Hindi ko siya nilalabhan. Ang ginagawa ko dito para mapahaba ko yung buhay ng sapatos. Ginagamitan ko siya ng mga shoe cleaner. Okay naman so far. Isa pa sa nagustuhan ko dito is yung durability. Talaga matibay ito kasi minsan nahihirapan ako tumakbo, natatapilok ako kasi mabigat ako. Nasa around 90 kg ako, 5'11". Kaya ako ng sapatos na to. As in, pretty solid talaga siya. Downside lang niya kapag mga long runs na. Medyo mabigat na siya. Kasi compare sa iba mong mga running shoes, medyo may kabigatan to. Like I said, hindi ko nasasabihin yung mga technicalities kasi marami kayong makikita dyan sa internet. Medyo mabigat lang talaga siya during the long runs. Pero kapag tumatakbo ka ng mga around 5 to 10 kilometers, kaya mo tong sapatos na to. Hindi talaga ako mapapahiya sa sapatos na to. Yes, may mga lumabas na mga new version, mga Fierce 4. Pag nagsa-start ka pa lang and tinatry mo pa kung para sa'yo talaga yung running, para sa'yo talaga yung activities, perfect na perfect tong sapatos na to for you. Affordable, stable, durable, kahit pambaragan pa yan. Tataya ko pangalan ko dito. By the way, nagamit ko pala itong sapatos na to sa tennis and napanglakad-lakad ko siya, napangporma ko. Hindi ako binitawan ng sapatos na to, hindi na nakit yung mga paa ko, even a single time. As a tito like me, sobrang comfy ng sapatos. At grabe, nag-laterals ako dito. Ang hirap ng mga pinapagawa ng coach namin, but natatagalan talaga ng sapatos na to. Hindi ko talaga siya binibaby. Actually, lahat ng sapatos ko hindi ko binibaby. Talagang ginagamit ko sila. Minsan, sa isang linggo, isang sapatos lang ginagamit ko. Kaya masasabi ko na itong 361 degrees Fierce 3, 2 thumbs up ako dito. Okay, para sa mga magtatanong, pwede ba ito sa basketball? I think pwede naman, pero hindi siya squeaky, guys. Uunahan ko na kayo. Sa outdoors, kaproblema kayo ng konti dahil sa traction. Pero sa running, sa tennis, sa mga hindi gano'n ka-intense talaga na activities, pwede ito, guys. Sa laterals, wala kayong magiging problema. Hindi ko lang sinasuggest sa basketball kasi pwede siya matapak-tapakan. Alam mo na, mas intense kasi yung larong basketball para sa akin. It's a contact sport din, kaya may bagay na sapatos para doon. Sa mga susunod na episode natin, magre-review tayo ng basketball shoes dito.
Based sa experience ko lang ha. Ikaw, let me know in the comments down below kung ano-ano yung mga sport shoes na ginagamit mo. Isama mo na rin kung saang city or province ka para at least alam natin kung saan umaabot yung mga videos natin. Yun lang mga Kagilans. God bless and do not settle for less. Bye.